Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po pag-aralan po natin itong have not done that. Kailan ba dapat gamitin yan? O kaya itong has not done that. Okay? Ngayon ipaliwanag ko lang po kung bakit tayo gumamit ng have. Gumagamit po tayo ng have kung ang ipapareha nyo po ay itong salitang ako bilang I. Tingnan nyo, I have. O kaya itong ka o kang bilang you. Tingnan nyo, you have. O kaya itong tayo o kami bilang we have. Tapos itong silang o sila bilang they have. So yan ang tamang kapareha po ng have dito. Okay, itong I, you, we, o they. Pero pagdating po sa he o she bilang siya, ang tamang kapareha po ay itong has. Kaya meron tayo ditong has not done that. Okay, at saka ito pong tao na pinangalanan po natin na isa lang ang bilang. At ito po yon, si Mario. Mario has. Okay, so yan lang po tatandaan nyo. Kaya meron po tayong have at saka has. Depende po doon sa tao na pagtutukuyan nyo nitong have o has. So, kung ang ginamit nyo po ay he, edi has. Kung ang ginamit nyo po ay you, ito, you, edi have. Okay, yun lang po. Ngayon, ibigay ko po ang talagang ibig sabihin po ng have not done that. O kaya nitong has not done that. Na parehas lang naman po ang ibig na sabihin. Nagkakaiba lang dito sa paggamit ng have at has na kapapaliwanag ko pa lamang. Ang ibig sabihin po kasi niyan ay sinasabi nyo na yung taong tinutukoy nitong have not done that o nitong has not done that ay wala pong partisipasyon sa sitwasyon ngayon. Walang partisipasyon o wala siyang ginawa na merong connection sa sitwasyon ngayon. Okay? O kaya pwede ring sabihin natin na wala siyang ginawa sa nakaraan na may kinalaman sa sitwasyon ngayon. Yun po ang ibig sabihin po nitong have not done that o kaya has not done that. Okay? So, magbigay na po ako ng halimbawa. Pag ang gusto nyo sabihin ay wala akong ginawa dyan, ibig sabihin ay wala kang ginawa sa nakaraan na kung saan ay may kinalaman sa sitwasyon na inyong pinag-uusapan ngayon. Kumbaga, wala akong partisipasyon dyan sa pangyayaring iyan. Okay? So, yun po ang gustong ibigay na ideya po nitong ating pinag-aaralan ngayon. So, itong wala akong ginawa dyan, pag in-English nyo, I have not done that. Pag ang gusto nyo gamitin ay wala kang ginawa dyan, you have not done that. Okay? Pag ang gusto nyo gamitin ay wala tayong ginawa dyan o kaya wala kaming ginawa dyan, ito po, we have not done that. Pag ang gusto nyo gamitin ay wala silang ginawa dyan, they have not done that. Pag ang gusto nyo naman ay wala siyang ginawa dyan, tapos lalaki, edi he. Kung babae, she. Subukan natin ay he. Para sa lalaki, itong siyang, he has not done that. Wala siyang ginawa dyan. Okay? Na yung siya ay lalaki. Tapos pag gusto nyo pangalanan yung tao, wala si Mario ginawa dyan. Mario has not done that. O kaya walang ginawa si Mario dyan. Pwede rin. Pag in-English nyo yon, Mario has not done that. Okay? So sana makikitandaan po yung talagang ibig sabihin po ng have not done that at saka ng has not done that. Kasi kalimitan, ito po ay nagagamit. So pag yan ay napakinggan nyo, meron na po agad kayong tamang ideya. At saka alam nyo rin po kung paano gamitin. Kasi naituro ko na po sa inyo. Okay po? So sana makikipractice ng maigi at sana magamit nyo rin po agad. Maraming salamat po.